Luka Doncic, ila-lockdown daw ni Chris Dunn sa laban nila bukas. At Lakers may bagong starting five. Pero bago yan, bukas na nga ang ikalawang paghaharap ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers ngayong season. At malinaw pa sa alaala ng lahat ang unang tagumpay ng Lakers laban sa kanilang rival city. Hindi kasing init ng dati ang tinaguriang Battle for LA ngayong taon. At malaking dahilan nito ang matinding paghina ng Clippers. Kasalukuyan silang nasa ika-14 na pwesto sa Western Conference na may kartadang 1-9 sa huling 10 laro at 3-11 naman kapag naglalaro sa kanilang home court. Ayon sa mga analyst ay nakakaawa ang sitwasyon ngayon ng Clippers, ngunit hindi dapat magpaawa ang Lakers. Sa halip, ito ang perpektong pagkakataon para lalo nilang dominahin ang Clippers, lalo na sa bagong Intuit Dome. Papasok ang Lakers sa laban na may 2 sunod na panalo, samantalang 5 sunod na pagkatalo naman ang dinaranas ng Clippers. Dagdag pa rito, bumagsak sila sa ika-22 sa offensive rating at ika-26 sa defensive rating ng liga. Ipinapakita ng mga stats na mas lumala pa ang kanilang laro mula nang huli silang talunin ng Lakers noong November. Gayunpaman, kilala ang Clippers sa pagtaas ng kanilang laro tuwing kaharap ang Lakers. Sa kanilang huling pagtatagpo, naging mainit ang sagupaan ni Luka Doncic at Chris Dunn na nagdagdag ng tensyon sa kanilang naging tapatan. Malamang na magpatuloy ang alitang ito at magsilbing spark sa laban, lalo na sa pahayag ni Dunn sa kanyang latest interview ay gusto niya nga daw i-lockdown itong si Luka Doncic. Mahalaga rin ang pagbabantay ng depensa ng Lakers kay James Harden na mahusay ding naglaro sa huling match-up. Kakailanganin ng kontribusyon ni Jared Vanderbilt at Marcus Smart, lalo na't mawawala ang opensa ni Austin Reeves at posibleng Rui Hachimura. Sigurado nga na magbabago sila ng starting 5 bukas dahil sa mga injury ang kanilang mga core players. Sa kabila nito, ipinakita ng Lakers ang lalim ng kanilang roster. Layunin nilang manatiling perpekto sa road trip na ito bago ang Christmas Day game. Samantala, desidido ang front office ng Los Angeles Lakers na gumawa ng trade ngayong season dahil hindi pa rin sila lubos na kontento sa kasalukuyang lineup ng kupunan. Bagamat nasa ikatlong pwesto sila sa Western Conference, may pagdududa pa rin ang pamunuan kung sapat ba ang kanilang lakas upang makipagsabayan sa mas mabibigat na kupunan sa West, lalo na pagdating ng playoffs. Dahil dito, inaasahang magiging aktibo ang Lakers sa trade market upang higit pang palakasin ang kanilang tsansa sa kampyonato. Ayon sa mga source sa loob ng organisasyon, seryosong kinukonsidera ng Lakers ang pagkuha kay Naz Reid ng Minnesota Timberwolves. Matagal ng type ni LeBron James si Reid at minsan na rin niyang hiniling sa pamunuan na subukang kunin ito sa pamamagitan ng trade. Sa pagkakataong ito, mas lumakas ang posibilidad dahil maging si Luka Doncic ay aprobado sa ideya ng pagkuha kay Reid. Kapag nagkasundo ang dalawang superstar, malaki ang tsansang umusad ang negosyasyon sa pagitan ng Lakers at Timberwolves. Plano umano ng Lakers na i-offer si Rui Hachimura kasama ang ilang key players at draft capital upang matuloy ang trade. Malaki ang maitutulong ni Naz Reid sa Lakers dahil sa kanyang versatility bilang big man. Kaya niyang maglaro sa loob, may solid na depensa at may kakayahang tumira mula sa labas. Ito ay magbibigay ng dagdag na spacing para kina LeBron at Luka habang pinapalakas din ang front court rotation ng koponan. Bukod kay Reid, lumabas din sa report ni Brett Siegel na maaaring subukan ng Lakers na kunin si Kristaps Porzingis na available umano sa trade ng Atlanta Hawks. Malaking boost ito para sa Lakers dahil naging kakampi na ni Luka si Porzingis noon sa Dallas Mavericks. Kilala si Porzingis bilang stretch big na may rim protection, bagay na kulang minsan ng Lakers. Kung sakaling ituloy ito, maaaring i-offer ng Lakers sina Rui Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent, Maxi Kleber at ilang draft picks. Sa kabuuan, alinman kina Naz Reid o Kristaps Porzingis ay malaking tulong sa Lakers, lalo na sa rebounding, depensa at floor spacing. Kung magtatagumpay ang trade, mas magiging balanse at mas delikado ang Lakers pagdating ng playoffs.